Yung bagyo kasi ngayon, ang tinitingnan is 900 kilometers ang lawak niya, ang diameter. So, ibig sabihin, kahit malayo pa po yung mata ng bagyo, yung kalahati niya na 400 kilometers ay pwede nang tumama sa lupa. Kaya yun yung mga lugar na yon ang dapat nating abangan pagka meron ng latest na forecast ng Pag-asa. Ano ba ang mga lugar na ito? Saan, kailan, at gaano katindi yung mararanasang ulan at bagyo? May mga isinasagawa ng Pre-Disaster Risk Assessment ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of Civil Defense, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, response clusters at DRRM Council sa mga lugar na dadaanan ng inaasahang malakas na bagyo. Base sa weather monitoring ng Pag-asa, maaaring maging typhoon o super typhoon category level ang naturang bagyo na tatawaging uwan kapag pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Naka-red alert status na tayo, hindi na natin ito ibinaba. Tuloy-tuloy na po ang red alert status ng NDRRM Operations Center natin. Ibig pong sabihin nito, lahat ng ating mga response agencies ay naka-standby yung pagpo-position, yung inventory of resources, at saka yung deployment for ating mga tauhan at saka yung mga resources